Payag na daw mga kapatid ang Iran na isuko ang kanilang uranium enrichment. Pag-usapan natin to mga kapatid. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a 13 hours ago mga kapatid dito sa report sa GMA News FB page. Sabi rito, US President Donald Trump said on Thursday that Iran has agreed mga kapatid, pumayag na daw to hand over its store of enrichment uranium and that the two sides were close to a peace deal ending 6 weeks of conflict mga kapatid. Ito na daw yung magtatapos dito sa nangyaring gera na umabot sa 6 na linggo. I-hand over na daw, ibibigay na daw, isusuko na daw mga kapatid ng Iran etong kanilang enrichment uranium. Sabing ganon to ni US President Donald Trump. And they've agreed to give us back the nuclear dust. Sabing ganon. Trump told reporters at the White House using his name for the enrichment uranium stockpile that the United States says could be used to build nuclear weapons. Tuloy natin mga kapatid, there's a very good chance we're going to make a deal, no? So may chance na daw mga tol na magkaroon ng negosasyon, kasunduan mga kapatid o deal dahil ang sabi nga rito ni US President Donald Trump kahapon, Huwebes, no, ay pumayag na daw ang Iran na ibigay, no, siguro sa Amerika etong kanilang uranium enrichment mga tol, no. So eto ba'y magandang senyales na hindi natin alam kung totoo kasi hindi ko pa naririnig mga tol yung panig ng Iran. Hindi pa natin nababasa. Ito'y sa side pa lang to ni Trump. Di ba minsan may mga sinasabi si Trump na itinatanggi naman ng Iran at sinasabi ng Iran hindi yan totoo, di ba? Hindi yan totoo, walang katotohanan yan. Ito'y sa side pa lang to ni Trump. Hintayin natin mga kapatid kung ano ang masasabi rito ng Iran. Pero kung totoo man ito mga tol, eto na siguro yung magtatapos nga sa 6 na linggong digmaan kung sakasakali magkakaroon na sila ng deal. Anong inyong masasabi tungkol dito mga tol? Comment kayo sa ibaba. Sa isang interview naman mga kapatid mula rito sa Fox News ay naglabas ng tampo sama ng loob dito si Trump sa NATO at sinasabi niyang hindi na ganun ang relasyon ng Amerika dito sa NATO. Bakit niya sinabi yon mga tol? Panoorin natin itong interview niya mga tol. NATO was not there for us. And what it means, if they're not there for us here, they're not going to be there for us. So why are we spending hundreds of billions of dollars a year on NATO if they're not going to be with us? If they're not going to be with us on Iran, they're not going to be with us on a much bigger subject than Iran. NATO. So eto mga kapatid, yung NATO kasi, yung North Atlantic Treaty Organization, sa iba't ibang mga bansa yan mga kapatid na parang organisasyon sila, treaty, no? So sabi rito ni Trump, gumagastos sila taon-taon ng billions of dollars para dito sa NATO. Ngayon, ang tanong niya, bakit kami gumagastos ng ganun kalaking halaga sa NATO kung hindi naman pala namin sila maaasahan? Diba? At kung hindi namin sila maaasahan dito sa Iran, mas lalong hindi namin sila maaasahan kung meron pang mas malaking bagay na kinakailangan namin sila. Diba? So dito naglabas ng sama ng loob si Donald Trump kasi nga nitong nakaraan, diba? Na kung naaalala ninyo at kung natatandaan ninyo, is nanawagan siya sa kanyang mga kaalyado, syempre kasama na sa NATO. Siguro ito yung isa sa mga inaasahan niya bago pa man sila magsimula atakihin itong Iran. Isa na tong inaasahan niya na magiging allied forces, backup, rest back kung tawagin natin, di ba? Na kapag nagkaroon ng gera is maaasahan nila yung malaking puwersa kasi nga NATO, di ba? Kilala yan sa buong mundo mga tol. Kaso, hindi ganun ang nangyari. Nung nagkaroon ng digmaan mga tol, lahat ng panawagan niya sa France, sa UK, sa iba pang mga bansa is hindi tumugon. Una, humingi siya ng kumbaga parang rest back na mga warship ipapadala rito sa Strait of Hormuz para buksan. Walang tumugon at sinasabi nga ng iba, hindi namin gera yan. At hindi kami papayag na yung bansa namin is mahahatak dyan sa gera na yan. Diba? At iba pang pagkakataon mga tol, tulad dito halimbawa sa blockade.
tumanggi na naman dyan ng NATO at tumanggi dyan ng kanyang mga kaalyado. Kaya eto yung pahayag ni Trump. Balikan natin ulitin natin yung video. NATO was not there for us. And what it means, if they're not there for us here, they're not going to be there for us. So why O, diba? So kung wala sila dyan para sa amin, ibig sabihin yun, wala talaga sila dyan para sa amin. O, tuloy natin. why are we spending hundreds of billions of dollars a year on NATO if they're not going to be with us? If they're not going to be with us on Iran, they're not going to be with us on a much bigger subject than Iran. NATO So sa pagkakataong to, habang si US President Trump ang presidente, medyo merong hindi magandang relasyon sa pagitan ng Amerika at NATO. Ang term ni Trump, mga tol, ay magtatapos pa sa 2029. Hanggang dun pa ang term niya. No? Apat na taon. 2025 siya naging presidente. So 2029 siya, 4 na taon, mga tol. No? Doon pa lang magtatapos ang kanyang termino at hindi na siya pwedeng tumakbo ulit. Kasi pangalawang term niya na to eh. Hindi na siya pwedeng maging tumakbo ulit bilang presidente. Kung sino man ang papalit, siguro pwedeng bumalik ulit yung dating relasyon ng NATO at saka ng Amerika at hindi natin alam, mga kapatid, kung magiging ganun din ba ang magiging tingin na magiging susunod na presidente sa Iran. Kasi for the napakaraming taon, mga tol, 'di ba? Sabi nga nung isang dating former CIA member, maraming mga presidente ng Amerika ang dumaan na laging sinasabi ng Israel, bombahin ng Iran, pero hindi daw pumapayag. Ayaw daw 'yon ng mga nagdaang presidente. Kay Trump lang daw, mga tol, nagtagumpay ang Israel. So hindi natin alam, mga tol, kung ano ang mga susunod na mangyayari once na nagtapos na ang termino ni Trump. Pero mga tol, matagal pa yun. 2029 pa yun. Sa loob ng 1 linggo, 2 buwan, napakaraming pwedeng mangyari. Tatandaan natin, mga tol, wala pa tayo sa kalahati ng 2026. So napakarami pa talagang pwedeng mangyari. Ano sa tingin ninyo, mga tol? Pwede kayo magbigay ng inyong komento sa ibaba. Kasunod, mga kapatid, ng nagaganap ngayong tensyon dito sa Middle East. At ngayon nagkaroon ng ceasefire dito sa pagitan ng Amerika at saka ng Iran, at nagkakaroon sila ng negosasyon. Ngayon, lumalabas dito sa panibagong post ni US President Trump. Ngayon siya ay parang pumapagitna para magkaroon ng kapayapaan naman sa pagitan ng Lebanon at saka ng Israel. Kasi alam nyo naman, mga tol, ang Israel nitong nakaraan, binakbakan nila ng matindi itong Lebanon at talagang napakarami ang nasawi dahil nga target nila yung isang grupo doon na kung tawagin ay Hezbollah. No, sabi rito ni Trump sa kanyang post, mga tol, ito basahin natin. I just had excellent conversations with the highly respected President Joseph Aoun, di ko alam kung ano pronunciation yan, of Lebanon, and Prime Minister Bibi Netanyahu of Israel. These two leaders have agreed that in order to achieve peace between their countries, they will formally begin a 10-day ceasefire. Ito problema, mga tol. Hindi naman kasi Lebanon, mga tol, ang kalaban mismo ng Israel. Hindi naman Lebanon yung umaatake sa Israel. Ang umaatake, mga tol, sa Israel at ang inaatake ng Israel doon, nadadamay ang Lebanon, is yung Hezbollah. Ang tanong, nag-agree ba rito ang Hezbollah? Diba? Kasi sabi rito ni Trump, ang kausap niya rito is yung presidente ng Lebanon. So malamang sa malamang, a-agree talaga doon ng Lebanon. Pero paano kung hindi sumang-ayon ng Hezbollah at patuloy silang umatake sa Israel, di aatakihin din sila ng Israel. So damay pa rin ang Lebanon. Yun lang naman yung nakikita natin, kasi dito ang binabanggit ni Trump is yung presidente daw ng Lebanon at saka si Bibi Netanyahu ng Israel. Israel, oo, sila mismo talaga. Pero ang kalaban kasi ng Israel dyan is yung Hezbollah na nakabase dito sa Lebanon. So sabi rito, kailangan daw magkaroon, formally begin a 10-day ceasefire. Kahit i-search nyo naman, mga tol, hindi naman direktang Lebanon ang umaatake rito sa Israel. So paano magkakaroon ng ceasefire dyan? In the first place naman, hindi naman talaga Lebanon ang umaatake sa Israel, kundi yung Hezbollah. Diba? At 5 p.m. Eastern Time. On Tuesday, the two countries met for the first time in 34 years here in Washington, D.C. with our great Secretary of State, Marco Rubio. I have directed Vice President J.D. Vance and Secretary of State Rubio, together with the Chairman of the Joint Chiefs of Staff,
Dan Raising Cain to work with Israel and Lebanon to achieve a lasting peace. It has been my honor to solve 9 wars across the world. Wow. And this will be my 10th. So let's get it done, President Donald J. Trump. So ngayon, syempre, bilang mga tao, bilang mga citizen, ano ang inyong masasabi rito, mga tol? Kasi ayon din dito sa comment, mga tol, is Lebanese government Hezbollah to adhere to a ceasefire? Sabing ganon. Wala na mga comment dyan eh. So di ba nga, ang kalaban ng Israel dito yung Hezbollah, hindi naman yung mismong Lebanon. So kahit mag-agree etong gobyerno ng Lebanon, eh kung hindi naman susunod ang Hezbollah at patuloy silang magpapakawala ng missile towards Israel, eh di hindi pa rin magkakaroon ng ceasefire dyan. Ano masasabi nyo mga tol? Comment na lang kayo sa ibaba. Maraming salamat sa inyong panonood.